yung lakas ng lindol sa Mindanao, napakalakas eh. Magnitude 7.8. Ang iba po ay napapaisip na, naku, sana naman wag. Medyo, may I come in? Kakatok muna ako sa kahoy kasi ang iba naman dito sa Metro Manila, ma'am, natatakot. Dahil ang iniisip nila ay baka dumating daw ho yung pinangangambahang the big one. Paano? Hindi nila ma-imagine ano na lang ang Metro Manila kung sa Metro Manila nangyari yung malakas na lindol doon sa Mindanao. Maaari niyo po bang pakibigyan kami ng sabi nga insight, no? Yun yung thoughts nyo regarding dito. May mga senaryo po ba na magkahalintulad o sabi nga malayong malayo yung nangyari doon sa Mindanao sa mangyayari dito sa atin sa The Big One. Kung sakali man dumating. Opo. Sige. Yung The Big One ay sumisikat na naman ang terminong yan. Sino Kaya na bang nga. mas sikat po ngayon? Ang The Big One po ba? O sila Charmaine Yan. Bayanta at si Melanie? Kasi Naloko na. napapansin po ba ninyo na kapag ho merong malakas na lindol, damaging na lindol, lagi pong nagsasurface, laging nagiging usap-usapan si The Big One. Yes. Diba? Opo, mapa ibang bansa yan o mapa Pilipinas. So ano lang po, isa lang lamang pong termino ang The Big One upang ilarawan o i-describe yung isang malakas at makapaminsalang senaryo ng lindol sa isang lugar. For this case, yung tinanong ninyo is for Metro Manila. So worst case scenario po, yung tinitingnan natin dyan. Tapos sa Manila, sa Metro Manila or Greater Metro Manila area, ang tinitingnan natin ay magnitude 7.2 na lindol na manggagaling po o ang gagalaw po ay ang West Valley Fault. So ito po ay active fault na nasa kalupaan. So on land po. Kumpara siguro sabihin natin sa 7.8 na naranasan ng Sarangani at Jensan, offshore o sa dagat po nangyari yung lindol, iba po ang epekto kapag sa lupa ang active fault. So kung meron po tayong The Big One naman po na manggagaling sa dagat, ito po yung manggagaling sa Manila Trench. So 8.3 ang tinitingnan natin magnitude dyan. Yun po. So kung iisipin natin, sabi niyo hindi niyo ma-imagine, pero alam niyo po, kailangan nating imaginein talaga kung ano ang posibleng mangyari sa Metro Manila kapag tumama ang 7.2 na lindol. So, worst case, so pinaghahandaan po yan ng gobyerno. Dapat pinaghahandaan din po ng mga individual na mamamayan at ng mga, syempre, communities at pamilya. Hindi lang po, kumbaga lahat nakaasa sa national government. Yun po. Yun. Nasagot ko po ba? Yan. O, Okay saka isa lang pa, po. ang ma'am, di ba? It's a shared responsibility kasi, di ba? Hindi lang naman, tama yung sinabi mo, hindi naman gobyerno lang ang dapat sandigan dyan. Dapat, ang mga tao rin, hindi dapat ipagsasawalang bahala. Di ba? Yung mga ganitong klase ng senaryo. Dahil ang Pilipino minsan pagka sinabi, ayan na naman ang The Big One, nananakot na naman ng gobyerno, ayan, sasabihin, tuturo, kasalanan na naman natin. Pero hilig mag-point. Pero kasi po ang The Big One, hindi lang po kasi siya, kumbaga, di ba, worst case scenario, tapos localized siya. So sinabi ko kanina para sa Metro Manila, manggagaling kay ganito. Para sa Mindanao, kunyari, doon sa Sarangani, Jensen area. Well, offshore yun nangyari sa kanila sa dagat. Kaya nagkaroon din tayo ng mga ibang epekto tulad ng tsunami. So sa Metro Manila, pwede pa rin magkaroon nun. Kasi sila may Cotabato Trench, tayo may Manila Trench. Pero, kumbaga, bawat region, bawat probinsya, meron tinatawag na The Big One. Yes. Localized po siya. Mga localized. So, kailangan natin siyang paghandaan. So, for Metro Manila, hindi natin alam talaga kailan siya mangyayari. Sinasabi po namin parati, hinog na. Pero sana,
hindi sa lifetime natin. Kasi Yes. hindi ko rin, hindi mo ma-imagine o Correct. imagine na natin. Pero sa ngayon po, may ginagawa naman po steps ang government, no? Mm. Para patuloy na bilangin yung mga expertise ng bawat isa. So, Mm. mapa-rescue man yan, Correct. mapa-local government units po, yung Mm. kanilang pag-respond. Siyempre kami po, sa FEBOX, kami yung science-based na mga Mm. pag-provide ng mga hazard, ng mga warning, ganyan po. Mm. Iba-ibang ahensya ng gobyerno, iba-ibang sangay, may kanya-kanya pong role dito sa scenario or contingency planning natin for the big one. Sa ngayon po, kung tutuusin, may ginaganap po exercises ang siguro pwede ko naman sabihin kasi nakita ko na po yun Please. sa Mm. isang media na post. Para may hakbang na ginagawang exercises yung tinatawag Mm. nila ang ating AFP Mm. in collaboration with the US, yung mga Amerikano po, US Indo-Pacific Mm. units po ng military din. So nagsasagawa po sila ng exercises kung paano nila i-imagine yung scenario ng the big one na Metro Manila at paano po sila makakatulong sa pagresponde. Dahil dun Ayan. sa tinatawag nating ano ba ito yung Oplan Yakal Plus, yung mga Mm. may apat na Yes. quadrants, sino Opo. i-assign doon, sino Mm. unang magre-respond. At ang pinaka-importante, kung mangyari man po ito sa Greater Metro Manila, ay dapat alam din po na naglilinang din ng kakayahan ang Mm. mga responders natin mula sa mga iba-ibang probinsyang malapit sa Metro Manila kasi po sila po ang magre-respond o magre-rescue sa Mm. atin pag tayo Ayan. na po yung tayo talaga kasi taga Metro Manila po ako. Correct. Tayo na yung naapektuhan ng bigla. Mm. Saka dapat talaga lahat may pakialam. Hindi pwedeng bahala kayo dyan. Kasi Opo, disaster is dahil everybody's business. dahil sa huli, tayo rin naman na maapektuhan yan. Di ho ba? Tama po, sir. Yan. Ma'am, kami nagpapasalamat sa inyong pagpapaliwanag sa ating mga kababayan. Lalo't itong usapin na ito ay hindi naman dapat na sabi nga bagamat hindi naman tayo nananakot, hindi tayo alarmista. Pero mabuti ng handa, sabi nga ni Secretary Solidum, di ba? Mabuti na maging handa. Importante yan, basta tayo mag-isip para na sa gayon, pag dumating na yan, alam na natin kung anong gagawin natin. Maililigtas na natin ang ating sarili at syempre, makaliligtas pa tayo ng ating kapwa. Di ho ba? With that, Tama po, sir. Magandang mensahe.